better than silver or gold. Yan po yung atin po pag-uusapan. Pwede po ba tumayo po tayo bilang paggalang sa Ginoo sa kanya po mga salita? Ito po ang sinasabi po sa aklat po ng Kawikaan, Kapitulo 22, talatang 1 hanggang talatang 4. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Kay Yahweh ay pareho ang mayamat mahirap, pagkat siya ang may lalam sa kanilang lahat. Kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mangmang, kaya siya'y napapahamak. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Salamat po aming Diyos na dakila. Salamat dahil minsan pa meron pa pong mga salita na amin pong pinakapagkain ng amin pong mga kaluluwa. Hayaan mo po, Panginoon, na ang mga salita mo pong ito ay iyo pong lapatan ng naaangkop na mensahe sa amin pong kalagitnaan. Hayaan mo po, Panginoon, na ito po'y magsilbing isang balaraw sa amin pong mga puso. Salamat, Panginoon. Salamat sa basbas at gamitin mo lamang po ang iyong abang lingkod bilang daluyan ng iyong mga salita. At sa iyo po namin ipinagkakatiwala at tagumpay. Salamat po. Ito po ang aming panalangin. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Ang lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. To God all be the glory. Something better than silver and gold. Meron palang gano'n, ano? Sige po, mabuna. Isang bagay o mga bagay na higit, na po, mas higit sa pilak at saka ginto. At ito po ay dapat lamang na atin pong makita at mapahalagahan yung pong mga bagay na ito. Sabi nga uli sa English version ng 22:1, a good name is to be chosen rather than great riches, and favor is better than silver or gold. Sa NLT, choose a good reputation over great riches. Being held in high esteem is better than silver or gold. So, meron po mga pangalan at napakahalaga ng mga pangalan. Kaya po ang katanungan, what do you think when you hear the following names? Ano ang pumapasok sa inyong mga kaisipan pagka nabanggit ang mga pangalan na ito? Like for example, pangalang Moises o Moses. Sino po siya? Siya yung naging deliverer ng mga Ehipto. No? Siya yung tinaguriang meek. Ano po? So, Joseph. Pagka nabanggit ang pangalang Joseph, ano ang papasok sa inyong kaisipan? Lalo na kung kayo po ay nagbabasa ng Biblia. Siya po ang nakaranas na matinding panunukso. Sino nanukso sa kanya? The wife of Potiphar. Pero sa kabila po ng panunukso sa kanya, hindi po siya bumigay. Kaya sabihin sa katabi mo, huwag kang bibigay. Okay? So, about David, pag inyo naalala si David, who is David?
tinagurian po siyang a man after God's own heart. Pero sa isang banda, sa negatibong mga kaganapan sa kanyang buhay, David plus Bathsheba. Diba? At maalala rin natin ang kwento ng kanyang pong buhay. Siya po ang naging daan para ipapatay ang asawa ni Bathsheba. May maganda, may pangit. Di po ba? So, sino ba? Okay. How about Judas? Si Judas. Ano niya maalala? Nakakabit kay Judas. Ito po ay may nakakabit na 30 pirasong pilak. Diba? Naalala ko lang nung nabuo ang majority, sabi, diba? Ang lumipat, Judas. Ilan po sinabi po nung mga kasama nila. So, how about Pablo? Si Pablo meron ding negative at meron ding positive. Nung una, punong-puno ng negative. Siya po ang mamamatay tao. Siya po ang nanguna sa pagpatay sa mga Kristiyano sa unang siglo. But later on, by the grace of God, na-encounter niya ang Panginoong Jesucristo. At siya po ay nagbago. Binago ng Panginoon ang kanyang buhay. At Mother Teresa, prominent ang Mother Teresa sa tinatawag na pagtulong. To the point na hindi niya na po tignan ang kanya po mga sarili. Ang gusto niya makita, yung mga tao ay matulungan. At syempre, pag pinag-usapan ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, the Deliverer, the Savior, isang Diyos na nagkatawan tao na nag-alay ng kanyang sarili alang-alang sa iyo at sa atin. Mga prominent name, di ba ba? At sa bawat siglo may mga prominent na tao. How about if kung pangalan mo naman ang pag-uusapan? Your name itself ang pag-uusapan. Anong klaseng tao ka? Sino ka sa paningin ng mga tao? Sino ka at anong klaseng tao ka sa harapan ng iyong pamilya? Sa harapan ng iyong mga anak? Yan po ay mga katanungan na napakahalaga na ito po ay bigyan natin ng tinatawag na value. Pagpapahalaga. And actually, yung tatlong pag-uusapan natin, biblical speaking, mas mahalaga pa po ito sa pilak at sa ginto. Ano-ano po yung tatlong bagay na ito? And how to value something better than silver and gold. Una, choose to value a good name than silver or gold. Choose to value. No? Piliin. Pag sinabing choose, in other words, utos na merong dapat na maging tugon. Hindi agad-agad. No po? We don't work out. Tinatrabaho. No po? Kasi hoda na talaga namang para bagang hirap na hirap kang gawin ang mga bagay na ito. But by the grace of the living God, yung mahirap, kayang-kayang gawin ng ating pong Panginoon. Amen? Yung mga pangit na pangalan ninyo, tama? Pwedeng pagandahin ng Panginoon. Amen. Yung pangit na kahulugan ng inyong mga pangalan, pwedeng ayusin ng ating Panginoon. Amen. No? Yung pangit na mga pag-uugali ninyo,
natin. Sino pa nitong walang kapintasan? Actually, lahat tayo may kapintasan. Kaya lang, yung iba, sobrang dami ng kapintasan. Pero, ang mabuting balita, hindi pa tapos ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya, magpaayos ka lang, aayusin ka ng Panginoon. Tama? Choose to value a good name than silver or gold. In Bible times, your name, our name, equals your character. Oh. Ang sabi po ng unang Samuel, Kapitulo 25, talatang 25, ito po ang atin pong mababasa, English version, pero basahin ko po sa Tagalog din. Please, don't pay attention to that stubborn fool, Nabal. He is like just his name, a fool. Diba? Sino po may sabi nun? Kaninong pangungusap yun? Who's talking? Ang may sabi po noon ay walang iba kundi ang kanyang sariling asawa. At yung asawa mo ang siyang unang-unang nakakakilala sa iyo. Tama? Alam ng asawa mo ang hiladsya ng mukha mo. Diba? Pati hininga mo. Are you with me? Amen. Pagkatao mo. Kasi mula sa mga secret na bagay, nagsasama kayo sa isang bubong, lalo na kung matagal na kayo, kilalang-kilala mo na yan. Tama? Ito po sinabi sa Tagalog. Sinabi niya, tama ba? Ito. Huwag po ninyong pansinin si Nabal. Wala pong kwentang tao yan. Di ba, ano? Yun ang perception ng kanyang sariling asawa. Diba? Kumusta po kung kayo po kaya ay pag-uusapan ng ibang mga tao? Huwag mong pansinin ang Kristiyanong yan. Walang kwentang Kristiyano yan. Hello? Di ba para sinabi, huwag mong pansinin yung tao na yan. Huwag mong pansinin ang mga pinagsasabi niyan. No bearing. Wala kang matututunan, wala kang mapapala. Diba? Kita mo yung conclusion sa kanya? Walang kwentang tao yan. Diba? So, tamang-tama po sa kanya ang kanyang pangalan. Kaya alamin niyo yung pangalan ninyo. May kahulugan po yung mga pangalan ninyo. May mga kahulugan po yan. Kasi po, kung ano kahulugan ng inyong pangalan, malamang nagmamanifest sa inyong karakter, sa inyong katauhan. Amen? Yung iba naman, maganda pangalan, maganda yung kahulugan. Kaya lang, ang nakakalungkot, hindi naman nagmamanifest yung kahulugan ng kanyang pangalan. Are you with me? Amen. So, yan po yung sinasabi ng kanyang salita. Ang sabi pa ng kasunod, siya po'y isang luko-luko. Sabi ng Bible. Sino ba na po ba kayo ng asawa ninyo na luko-luko ka? Wala pa, no? Wala naman doon. Pero, di ba, sinasabi yun na isang tao, hindi naman sasabihin sa iyo na ikaw ay isang luko-luko kung hindi ka luko-luko.
Are you with me? Amen. Tama? Meron po silang nakikita sa iyo. Kaya lalabas sa labi nila. Yung sasabihin nila, nakita sa iyo. Galaw mo, kilos mo, salita mo. Hello? Meron bang isang tao na sa dinami-dami na kanya sinasabi, wala kang mapaniwalaan? May ganong uri ng tao? Parang meron Di ba? Okay. Ito yung sinabi mismo ng kanyang asawa. In other words, your name is not just verbal sound. When your name is spoken, it represents to you, no? And represents to the world. Amen. Nagre-represent sa iyo. Like for example, wala ka. Pag-uusapan ng pangalan mo. Palagay ninyo, kung kayo ang magpag-uusapan, ano magiging subject ng usapan in connection to your name? Ano? Positive or negative? No? Kayo po ang siya makakaalam. Diba? Yung taong yan, napakabait niyan. Wala kang masabi dyan. I am so blessed sa tao na yan. Di ba yung mga ganun sana, no? Positive yun. Pero kung pinag-usapan, walang kwenta yung tao na yan. Pangit ang ugali niya. Walang kwenta magsalita yung tao na yan. No? Kayo po ang gumagawa ng dahilan para kayo ay pag-usapan. Whether we like it or not, in a positive way or in a negative way. Hello? So, sabi nga po, a good name is a title that inspires confidence. Amen? To inspire confidence. To do what is legally and morally right. Amen? Yung bang yung mga tao sa paligid may kumpiyansa sa iyo. Diba? Katulad ni Joseph yan. Kahit anong tukso. Ito binasa natin ngayon, pagbasa ng tugunan, di ba? Nanawa ba na katutukso si Potiphar's wife kay Joseph? Pero ang mabuting balita, hindi bumigay ang Joseph. Di ba? So, kasi hindi lamang po pambababae. Maging yung pong atin pong karakter, sinusubukan, tinetesting. Di ba ba? At madalas nga po, ang nakakalungkot, marami sa atin bumibigay sa panahon ng pagsubok. At hindi po yun ang nais ng Panginoon na maging tugon natin sa mga problema na atin pong pinakaharap. Napakahalaga ng pangalan. The Bible said, sabi roon, a good name is more precious than any other precious ointment. Amen? Ang mabuting pangalan ay higit pa, sabi roon, sa anumang uri ng mamahaling pabango. Ibig sabihin, ang mabuting pangalan ay isang uri na napakahalagang pabango. Amen? Mabango ba yung pangalan mo? Hello? Mabango ba ang pagkatao mo? Whether we like it or not kasi, hindi po pwedeng hindi tayo makisalamuha. Tama? Amen. Kailangan mo makisalamuha sa iyong pamilya.
Mabango ba pangalan mo sa pamilya mo? Kailangan mo makisalamuha sa organisasyon. Mabango ba ang pangalan mo sa organisasyon? Kailangan mo makisalamuha sa simbahan. Mabango ba ang pangalan mo sa simbahan? Sa community. Pag pinag-usapan ng mga kapitbahay natin ang iyong pangalan, mabango ba ang usapan? Hello? Amen. It depends upon sa uri ng iyong pakikisalamuha sa bawat tao na iyong nakakasalamuha. Amen? Amen. At bilang mga Kristiyano, yan po ang isang tunay na kayamanan. Kaya nga, something better than silver or gold. Having a good name is better than silver or gold. Ano kung ikaw ay maraming kayamanan? Ano kung ikaw ay maraming mga ari-arian? Kung pangit naman, di ba? Ang tingin sa iyo ng mga tao sa paligid mo. Yun pala, higit sa ginto, higit sa pilak. Kaya lang, ang mga tao bumibigay sa ginto at pilak na ipagpapalit ang pangalan sa kayamanan. To the point na masira ang imahe ng pangalan dahil sa kayamanan. Dahil sa korupsyon. Are you with me? Amen. Pangalawa, choose to value good reputation than silver or gold. Pagpili, anong pipiliin? Good reputation or baul-baul na kayamanan? Diba? So, ang common person, common people, sa kayamanan. Common yan. Natural yan. Maraming bumibigay diyan. Amen? So, to the point na yung kanilang mga reputasyon ay bumagsak. Sabi nga, your reputation is to be chosen. It is to be chosen. It is not automatic. Amen? Hindi po siya automatic. Kaya hindi natin po pwede sabihin to sa mga tao na nakakasalamuhan natin, lalo kung bago pa lang. Kristiyano ako. Pastor ako. Ano ang pagpapakilala mo na Kristiyano ka, pastor ka? Para igalang ka? Para respeto ka? Paano kung nagpakilala ka ng ganon? Pero, hiwalay sa attitude. Hiwalay ang ugali mo. Magiging mo ang respect? Hindi. Hindi mo makukuha respeto. Hindi mo pwede sabihin sa mga tao, "Hoy, mga tao, irespeto niyo ako. Anak, respeto mo ako." Hindi. Hindi po. Dumedepende ang mga tao na nakakasalamuhan natin araw-araw ayon sa iyong ugali. Ayon sa iyong pakikisama sa kanila. Ayon sa iyong karakter. Pagka nakita nila mga maganda pag-uugali mo, kusa ang respeto. Hindi mo na kailangan sabihin. Amen? Kaya, wino-work out po ito. Are you with me? Amen. Dito sa church, wino-work out natin yan.
Ingat tayo, pakaingat tayo sa lahat ng ating galaw. Tama? Yung iba kasi, matitiso rin. Hindi mo lang mabati. Tatampo na. Di po ba? Yung iba naman, siloso, silosa. Di ba? Nabigyan ng favor ng isa. Nagtampo na naman. Bakit hindi ako kasama dyan? Bakit sila lang? Magantay naman kayo ng takdang panahon para sa inyo. May panahon na ang bawat bagay. Amen? So, humahanap tayo sa mga senaryo na ayaw natin. Pero nakakalungkot, bumibigay tayo. Nagpapatisod tayo, natitisod tayo. Yun naman ibang mga, yung iba naman, walang pakialam kung makakatisod o hindi di ba? Sa galaw at sa kilo, sa kanilang mga pananalita. Dapat mayroong vice versa. Pare-pareho tayong dapat na magmahalan dito sa loob ng simbahan. Pare-pareho tayong dapat na mag-ingat ng ating mga pananalita, ng ating mga kilos at galaw. Kasi nag-ano yan kumakatawan sa ating po mga reputasyon. Amen? At kapag kami nangyayari hindi maganda sa loob ng simbahan, ang unang-unang sumasama ang kalooban o naghihinanakit ay walang iba, kundi ang ating pong dakilang pastor. Sino po ang ating dakilang pastor? Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. Amen. Amen? We know work out po. No? Kailangan mo siyang yung gawin. Kahit na mahirap. No? Kahit ayaw mo. Bilang mananampalataya, alang-alang sa pagiging mananampalataya, gusto mo maparangalan na ating Panginoon, gagawin mo. Amen. Yung ayaw mong gawin. No? Hindi mo pa iiralin, tao lang ako. Yes. Yan. Yun po yung magandang sinasabi po. You choose it. When you return, extra change or changes. Pagpili talaga. Ano po? Oh, like for example, sumobra sukli. Ano gagawin mo? Babalik? Siguro kung di ba nga 20 pesos na bumibigay 10 pisong sobra bumibigay lalo na kung 500 pesos sa sobra or 1,000. Di ba? So, ang daming senaryo sa buhay natin. Mga tukso sa paligid, di ba? Bang inaano ka pinoprovoke kang magalit. Di ba? Pinoprovoke kang maasar. Di ba? Ano magiging tugon? Ito po, tandaan po natin. Hindi po natin makokontrol yung salita ng tao, yung kilos ng tao. Hindi natin makokontrol ang mga katitisuran within the church. But we can control our emotion, our response, no? Sa mga pangit na nakikita po natin ng mga pag-uugali ng bawat isa. And that is the sign of maturity. Amen. Yung kaya mong kontrolin ang damdamin mo. No? For the sake ng relasyon. For the sake ng pagiging mananampalataya. Amen. Amen. Choose. Yes. Ibig sabihin, pinapipili ka. Magagalit o magtitimpi. Di ba? Mag-aasar. Kasi iba parang nang-aasar lang no? Parang hinahamon kang magalit. Di ba? So, choose it when you return extra. Not just only changes.
Tama sabi no, go an extra mile. Amen? Pag pinapasal sa iyo ng 1 milya, pasalin mo ng 2 milya. Amen. Oo. Ganyan eh. Gusto mo nang bumigay? Hingi ka lang ng kalakasan kay Lord. At palalakasin ka ng Panginoon. Amen. Hindi po common ang pagpasal ng 2 milya. Ang common pasanin 1 milya. Pero para ipakita mo sa Kanya na ikaw ay isang tunay na tagasunod ng Panginoon, ibig sabihin, gagawin mo ang hindi niya inaasahan na gagawin mo na mabuting bagay para sa Kanyang mga mata. Amen. Naunawaan natin, ano? Kasi, mayroong malaking connection sa ating mga relationship. Relationship within our family, with your wife, with your husband, no? With your churchmate, no? Within our organization. Kasama po, malawak po kasi pinag-usapan natin. Kaya napakahalaga yung atin pong pagpili ng naaayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Amen? You choose it when you don't join doon sa mga marites, sa mga marisol. Diba? Yung mga chismis, mga chismosa. Are you with me? Amen. Pagpili yun. Paano pipiliin? Nag-uusap sila. Naririnig mo, chismax na naman yan ha. Hindi ka makikijoin. Yes. Masag mo sila. O kung po pwede, ikaw yung mag-rebuke sa kanila. Hello? Amen. Ikaw yung mag-correct, sister. Bukang mali yata yan ha. Mali ah. Iba mas maganda pag-usapan natin yung mga paglago. Yung ikakalago. Amen. Yung ikakaganda na relasyon. Eh hindi nangyayari. Sul-sul dito, sul-sul doon. Gatong dito, gatong doon. Hello? What happened? Yung maliit na apoy, lumalaki. Sa isang banda naman, huwag naman kayo gagawa ng maliit na apoy. Amen. Tama ba? Amen. Para mabalanse lang. Kasi po, yung maliit na mga ginagawa natin na may kulay sa paningin ng mga tao, nalalagyan ng kulay. Kaya, ingat, ingat, ingat. Amen? Amen. Oo. Di ba sabi ng kasabihan, pag may usok, may apoy. Tama? Oo. Kaya dapat, walang usok. No? Ibig sabihin, walang usok, walang apoy. Ingat tayo. Bilang pastor, ituring mo ang iyong mga nasasakupan bilang pag mga matatanda, kapatid ng mga matatanda, mga bata, anak. Diba? Kasi sabi nga ni nung namayapang bishop na nakasama mo, pag hindi mo yan itinuring anak yung mga kabataan, aanakan mo yan. Hello? Amen. Bagsak morally. Di ba? So, mahirap yata bumagsak. Yes. Every time na babagsak ka, nagsisimula ka sa umpisa. At ang mahirap doon, baka hindi na makabalik. Tama? Ang hirap kasi pagka nasuong ka. You choose it when you keep your promises. Amen? Amen. Keeping your promises. Pangako. Diba? Oath. Pagka nagbigay ka ng pangako sa harapan ng Panginoon, sigurado mo, gagawin mo. Amen? Huwag ka na mangako kung hindi mo gagawin.
Kasi buhay ang Panginoon. No? So napakahalaga po ng promises, ng pangako. Sabi nga po ng mga ngaral, tingnan ko lang ha, Ecclesiastes chapter 5. Verse 4 hanggang verse 5. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin mo ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang. Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Yun daw hindi tumutupad ng pangako. Mangmang. Hello? Amen. So, mabuti pang huwag ka nang mangako kaysa mangako at hindi mo tutuparin. Mas mainam pa daw na huwag ka nang mangako kaysa naman mangangako ka na mapapako. Hello? Ang tawag ni Lord daw sa mga ganon, mangmang, fool. No? Parang nabal. No? Sister Tina, apelido niya Nabal eh, no? Pero victory naman, ano? Kasi yung Nabal dito, boy. Ang ibig pala sabihin ng Nabal, mangmang. No? Pwede ba papalitan na yung pangalan ninyo sa SEC? Ay, yung apelido. Hindi ba papalitan eh, no? Hindi mo pwede sabihin, ayoko na tagtagan yun. Basta yun. Okay, another one. You choose it even when someone retaliates you. Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo. Nakakaasar pa. Nakaka-retaliate ba? Di ba? Hello? Di ba? Pangalawang tanong, tingnan mo yung katabi mo, ilang beses ka na bang na-retaliate yan? Di ba? Nakakatuwa ba o nakakaasar? Di ba? Yun ang realidad eh. Nandito tayo sa Diyos eh. May mga time, may mga panahon. No? Hindi lahat ng panahon nakakatuwa yan. Tama? Ang masakit dyan, baka mas maraming panahon na hindi ka natuwagan. Mas maganda sana kung mas maraming panahon na nakakatuwa siya eh. Yung bang, kung rate, 10:1 o 1:10, anong gusto nyo? Umabot ba lang ng 5? Half-half at least. Di ba? Kalahating nakakatuwa, kalahating nakakainis. Di ba? Kayo po, tayo, kasi reputasyon natin ito eh. Yung mga tao po sa paligid natin, natutuwa ba sa inyo? Ah, nagaganap ba yung mga tao sa inyo? Sometimes. Tingnan ninyo ha, sarili po ninyo yan. Inuulit ko, no? Hindi natin control ang salita ng mga tao. Hindi natin control ang kanilang mga kilos at galaw. Ang pwede lang po natin kontrolin yung tugon natin sa kanila. Amen. No? At kung paano tayo tutugon, yun ang magiging ehemplo ng ating reputasyon. Kaya yung iba nilalabas yung sama ng loob sa FB. Wag. Hindi makakatulong. Ano po? Hindi po makakatulong. Sana ang ano mo naman yung mga magagandang bagay. Kasi hindi lamang yung kausap mo ang makakabasa. Tama? Kaya ako rin, minsan kinukuring ako ng mga anak ko, ng asawa ko.
So, nag-post ako about yung utang. Yung mga hindi marunong magbayad ng utang. Hindi kayo giginawa. Yung mga parang sabi nila, tayo pang burahin natin yun kasi mukhang pangit yun eh. Nakasalalay yun eh. Kasi minsan may hugot kayo, no? Di ba may hugot? Nakakaano na. Lalo na yung mga dapat magbayad, di magbayad. Di ba? Kaya yun. For the sake ng ating mga reputasyon. Amen? Sila na lang magbabayad. Di ba? Sa isang banda naman, huwag po tayo mangungutang na mangako tayo na hindi tayo makakabayad. Tama ba? Amen. Lahat natin binabalansin natin, baka mamaya may Okay. Three things that affect our reputation. Una, our confession. In Psalms chapter 15, verse 4b, sabi noon, sa pangakong binitiwan, siya'y laging tapat. Ano man ang mangyari, salita'y tinutupad. Amen. Kakalungkot, ano? Minsan may mga pastor na ganyan. Walang isang salita. Diba? At meron din mga Kristiyanong ganyan. Walang isang salita. In other words, what you say and the type of words that come out of your mouth can affect our reputation. Whether we like it or not. What you say, ano man mga sinasabi mo, at kung paano mo ito sinasabi. Diba? Kasi mayroong mga nagsasalita very offended eh. Nakakasakit ng damdamin. Pwede ka naman magsalita na hindi na-open. Amen? Ito po, na-open ba kayo sa sinasabi ko? Masakit pero offended ba? Palagay ko naman kayo na bahala humusga. Our confession. Three things that affect our reputation. In other words, yung salita mo mahalaga yan. Pangalawa, our behavior. In 1 Samuel 18:30b, ang sabi po diyan, David behaved more wisely than all the servants of Saul, so that his name became highly esteemed. Amen? Sa ibang salin, became highly favored. Amen? So, yun po yung So, ang tanong, how you behave, no? And what is your lifestyle that you lead, no? Can affect your reputation. Paano na po tayo humaharap sa tao? Ano po? At yung lifestyle po natin, paano po natin ipinapakita doon sa mga tao. Always remember, it can affect our reputation. Amen? Kasi sila po magkakaroon ng maglalapat ng conclusion. Yung taong yan, madaling bumigay. Sila na yung magsasabi kasi narinig sa iyo eh. Yung taong yan, magagalitin. Diba? Yung taong yan, dumedepende sa iyong tugon sa panahon ng krisis. Amen. Amen po ba? Amen. So, pangatlo, our association. Mahalaga po yung tinatawag na kasakasama. In Acts chapter 4 verse 13, when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated and untrained men, they marveled and they realized that they had been with Jesus. Amen. Ano sabi ng mga tao?
nung makita ng mga tao, nung marinig ng mga tao, yung walang takot, no? Boldness ni Pedro at saka ni John. At nung malaman nila, na-perceive nila na si John at saka si Peter walang pinag-aralan. Hello? Aside from that, hindi po dumaan sa matinding training. Namangha sila. Pwede pala yun. Wala kang pinag-aralan. Pero mamamangha ang mga tao sa iyo na nakakapagsalita ka with boldness. Amen? Untrained man ka, pero mamamangha ang mga tao sa iyo. Hello? Kaysa naman may pinag-aralan ka, nagsasalita ka na parang walang pinag-aralan. Ano yung sikreto? Ano sikreto ng dalawa? Ang sikreto nila, yung tao na rin ang nakapag-realize. And they realized that they had been with Jesus. Amen? They were realized that they had been with Jesus. In other words, na-realize nila, kaya pala nakapagsasalita ng may kapangyarihan yung dalawa yan na walang pinag-aralan. Meron silang malalim na kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen? Kaya kayo po, lalo na mga kabataan, mamili kayo ng tamang kaibigan. Amen? At the best na pipiliin ninyo, yung mga Kristiyano na makapaglalapit sa inyo sa Panginoon. Amen? Our association. Pangatlo, choose to value favor than silver or gold. Piliin, pahalagahan, alin, yung highly esteem, yung favor, kaysa sa pilak at saka sa ginto. Ang sabi po, favor is better than silver or gold. Amen? Favor, ang equivalent niya, grasya, plus respect, plus open doors, plus trust. Amen? Grace plus respect. Amen? Dahil merong respect, magbubukas ng pintuan. Amen? God will open the door of opportunity for you to be blessed, for you to exalt. Amen? So, in other words, hindi siya silver. Yung favor, hindi silver. Hindi ginto. Hindi pera. Tama? Pero, siya ang dahilan kung bakit ka binibigyan ng pera. Amen. Amen? Amen. Pag meron kang favor with God at merong favor sa mga tao, Yes. amen? Amen. Yun ang nagiging cause para ikaw ay pagpalain. Amen. Natuwa sa iyo eh. Amen. Pag natuwa sa iyo ang mga tao, kusa na ikaw ay i-bless. Amen. No? Hindi mo na hahabulin pa ang pagpapala. Yung pagpapala, ipapadala ng Panginoon sa iyo. Amen. Amen. Kaya kailangan lang natin maganda ang tingin ng tao sa atin. Amen. Pag negative ang tingin ng tao sa iyo, kahit anong pukpuk mo dyan, walang, diba? Walang bubukal na tubig. Are you with me? Amen. Pero pag natuwa ang Diyos sa iyo, hihipuin niya yung mga tao sa paligid mo para ikaw ay i-bless. Amen.
sabi nga nung nag-usap kami ni Kapsami, sabi niya sa akin, ikaw na lang maging hepe ng environment. Sabi ko, hindi ko kaya ang magtrabaho ng 8 hours. Sabi niya, may na pala mas secretary. Usapan ng taga namin yun. Magre-report na lang sa'yo, secretary ko. So, kasi ang sweldo ng lupon, kalahati lang sa sweldo ng hepe. So, yun naging namin. Kaya, ano yun? Anong tawag doon? Favor. Amen. Amen. Favor. Yung bibigyan ka ng favor ng mga tao sa paligid mo. Alam niyo pa, isa pang, pagka si Lord natuwa sa atin, bibigyan ka ng favor dito. Amen? Amen. Yung bibigyan ka ng trabaho na hindi ka mahihirapan, Yes. pero malaki sweldo. Amen. Favor yun! Diba? Favor yun! Ang sekreto po kasi minamali natin eh. Ang sekreto ng Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God Amen. and His righteousness, and the Lord's favor will come upon you. Amen. Amen! Amen. Pagka meron kang favor kay Lord, package deal Yes. in every aspects of your life, not just only wallet matter, not just only bulsa matter. The Lord also concerns to your relationship, Yes. Amen. to your family, amen, Amen. to your children. Amen. If you have favor with God, pati anak mo may favor with you. Yes. Pati family mo may favor with you. Amen. Di ba napakasarap? Iba pala yung favor na to eh. Amen. Eh kaso hanapin natin, pera, ginto, pila, hanap ng hanap, iiwan naman ito yung kagalingan, hindi naman makikipag-ugnay doon sa ugat, source ng pagpapala. Amen. Eh siya pala yung source ng pagpapala eh. Siya pala yung source ng favor eh. Amen. Siya pala ang source ng blessing eh. But seek ye first the kingdom of God. Seek ye first God of the kingdom. And His favor will come upon you. Amen. 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 Ang sarap mabuhay Yes. na punong-puno ng favor sa Panginoon. Take note ha, pati blessing na binibigay niya, walang halong gulo. Yes. Walang halong kaguluhan. Biblical yun. Amen? Amen. Yan pala yun eh. Kaya magaang ang buhay. No? Magaang pati daloy ng pagpapala. Amen po ba? Kamusta yung mga buhay ninyo? Magaang ba buhay? Oo. Diba? Sabi ng mundo, get rich first when people will respect you. Mundo yun. Hello? Sabi ni Lord, tandaan po natin, sabi ni Lord, sabi niyo nga, sabi ni Lord, build favor first, and I will add what you need. Lakpakan natin si Lord, to God will be the glory. Walang problema kay Lord eh. Kayang-kaya niya na ikaw ay paangatin ang buhay. Amen po ba? Patuwain mo lang ang Panginoon. Matuwa lang ang Diyos sa iyo. Sure yun. Amen. So, remember this. Amen. Thank you, Lord. Silver and gold can buy a house.
Favor can make that house a home. Amen? When a house become a home, and a home become a house. Amen? Amen. Kaya mong bumili ng mansyon, pero magulo sa loob. Amen? But if you have favor with our God, kahit kubo lang yan, masaya ang atmosphere sa loob ng tahanan. Amen? Silver can buy a bed. Kahit water bed pa yan, kayang-kaya yan. Favor can give you peace to sleep. Sabi mo sa katabi mo, peace be with you. And also with you. Makakatulog ka ng mahimbing. Masarap na tulog. In conclusion, good name is better than silver or gold. Value good name. Good reputation is better than silver and gold. So, we need to value a good reputation. Good favor is better than silver or gold. There is something better than silver and gold. At ano ang mga bagay na ito? Having a good name, having a good reputation, having good favor with the Lord. Hallelujah. Huwag mo po hayaan, Panginoon, na ito po ay napakinggan lang po namin. We are praying, Lord, na lahat na napakinggan namin ay tumimo sa aming po mga puso. Ito, Panginoon, ay aral na babaunin namin. Dahil sabi mo po sa iyong mga salita, kung kami po'y nakikinig lamang at hindi namin isinasapamuhay para po kaming tumingin sa salamin na hindi namin nakita ang aming po mga itsura. Hindi po namin na-realize ang aming po mga mali sa buhay. Maling pag-uugali, maling gawi at gawa. Ang niloloko po namin ay ang aming pong sarili. Lord, I pray, tulungan mo po kami lahat. Na ito po mga pinag-usapan po namin ay may sa pumuhay po namin. Upang sa ganon, O Diyos, maranasan po namin ang favor galing sa iyo. Hallelujah. Let the power of the Holy Spirit, the anointing of the Holy Spirit of God, be upon each every one of them. Every one of us. Kausapin mo po kaming lahat. Katagpuin mo po kaming lahat. Mangusap ka po sa iyong mga anak. Pakita mo po kung gaano kahalaga having a good name, having a good reputation, and having God's favor. Hawin tayo sa Panginoon. Damhin po natin ang banal na presensya ng Panginoon. Saan ka ngayon may nakatagpo ng Panginoon sa mensahe na napakinggan mo? Hallelujah. Pwede mo ba itaas natin yung mga kamay sa presensya ng ating Panginoon? Lahat sa iyo nagmumula.
may panahon, habang tayo po ay binibigyan ng oportunidad ng Panginoon, mabuhay sa mundo. Gawin natin ang lahat ng paraan sa tulong ng Diyos. Mapaganda ang pangalan natin. Gumanda ang ating reputasyon. Dahil ako'y naniniwala, kapag ka maganda ang pangalan natin at maganda ang reputasyon po natin, maganda rin ang ating pong kaugnayan sa Diyos. At pag maganda ang ating pong kaugnayan sa Panginoon, magkakaroon po tayo ng favor with God. And not just only favor with God, also, we have also favor with men. Alala ko lang po yung pong libing ni Brother Edwin. Isa sa libing na nakita ko na meron pong napakadaming nakipaglibing. Anong implikasyon? Naniniwala po ako na merong favor ang pamilya Pahardo. Una sa Diyos at sa mga tao na kanila po nakasalamu sa kanila po mga buhay. Meron po akong bagong estudyante. 2 Sabado pa lang umaattend. Pero sa 2 Sabado na yun, ibang klaseng karakter ang aking nakita sa kanya. Napakabait na bata. Meron pong inisyatibo. Pinagtitimpla ng kape yung mga pastor. Pag-upo pa lang, nagpe-pray. Nananalangin pagpasok ng simbahan. Kitang-kita ang kanyang pagiging kakaiba na kabataan. Miyembro po yun ni Pastor Boyet. At ako'y naniniwala na meron pong matinding ipapagawa ang Diyos sa kanya. Dahil alam ko na meron na siyang favor with God. Sa gesture pa lang, sa galaw pa lang, sa kilos pa lang, kitang-kita, isang kabataan na espiritual. Isang kabataan na nakakalugod tignan. Inuulit ko, pag nalugod ang Diyos sa inyo, itataas kayo ng Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na amin po napagulay-gulayan. Nawa, ito po ay tumimo sa amin po mga puso. Napakinggan, napagbulay-gulayan, may sa pamuhay. Dahil ito po ang batayan ng pagpapala mo, Panginoon. Hindi sapat ang nakinig. Ang nais mo, Panginoon, isa pamuhay namin ang aming napakinggan. Hindi kami mga mangmang na tumitingin sa salamin at walang mangyayari. Matapos tumingin sa salamin, may pagbabago, may tatanggalin, may aalisin, may babaguhin. Sa'yo lamang, Panginoon, ang kapurihan. Hallelujah!
unawain natin ang Panginoon.